So, poverty mentality. Gusto ba nating i-break ang poverty sa buhay po natin? Tama? So, marami ang hindi nagbibigay o mapagbigay because maybe until now, many of us are living in that state. Hindi natin alam, pero pinamumuhay na pala natin. Akala natin, we're okay, but in reality, minsan sa buhay natin, kahit Kristiyano na tayo, nalalakaran pa rin natin yung salitang poverty mentality or poverty mindset. Sino mayaman dito? Wala. Sino mahirap? Diba? Pinagpala na tayo, pero ang utak, or what I'm saying, mindset po natin, ay utak mahirap pa rin. Tayo ay mayaman na, sabi ng Bible, the moment you became a Christian, the moment nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, our destiny is to be blessed. Pero until now, many of us are still living on poverty mentality. May kausap ako. Kasi kapag ang mindset natin, ang pag-iisip po natin ay mahirap, di ba? Ang buhay din po natin ay maingay. Yan, pakitalian nga ito mga bata na to. Lagyan ng kadena sa likod. Yan, hanggang dito lang kayo ha, bawal dito sa harapan. Okay? Kapag ang mindset po natin ay mahirap, ang kasunod po nun, di ba? What we thought is, kasunod nun is what we are going to live. Kung ang mindset po natin ay poverty, kung ang pag-iisip natin ay pag-iisip ng isang mahirap, di ba? Ang kasunod doon, ang buhay po natin ay laging magiging mahirap. Kaya ang tanong ko uli, sino ang gustong maging or makalaya sa poverty? Ba, hanggat hindi po natin didesisyonan or iisipin na parang yung salitang familiarity, mahirap lang kami. Ito, pamilya namin, mahirap eh. Diba? Nasa bayang Pilipinas ako, ang mayayaman lang yung mga nandun sa gobyerno, nasa contractor business, so kami mahirap lang. Diba? Thinking that way is a mindset or having a poverty mindset. Nagigets po ba? Bigyan ko po kayo ng senaryo. Kapag ang isang mayaman, meron ba mayaman dito? Taas kamay. Ayun, salamat sa nagtaas. Dalawang mayaman. Diba? Kapag ang isang mayaman at ang isang mahirap ay pinagpalit daw po natin ng kalagayan, ano raw ang posibleng mangyari? Ang mayaman, ang mahirap. Di ba napapanood natin sa TV, hindi laging ganon, na kapag pinagpalit ang buhay, ganito na ang buhay nila. Di ba? Pero yung scenario pong ikukwento ko po sa inyo, yung mahirap kapag nilagay mo siya, nagpalit lang sila ng katayuan sa buhay. Yung mahirap, dapat yung nagpapanggap na mayaman, yung mayaman nagpanggap na mahirap. Ibig sabihin, pumunta sila sa ibang scenario or sitwasyon or circumstance ng buhay nila kung saan mararanasan nila yung maging mahirap at yung mahirap naman mararanasan niya kung paano mamuhay ng isang mayaman. So ang sistema, ang nangyari pala, yung mahirap nung natira siya sa bahay ng mayaman, di ba? For 1 year na lang, for a year, mayaman talaga siya, pero after a year, dahil ang pamumuhay niya, nasanay siya ang pamumuhay niya ay pamumuhay mahirap, anong mangyayari? Kahit gaano ka kayaman, yung pera mo, mauubos lang. May kausap ako. Di ba, minsan tayo rito, kahit bigyan tayo ng malaking pera, di ba? Nakakuha ka ng pera. Bakit may mga tao nanalo sa loto, nanalo sa sweepstakes, nanalo sa kung anumang lottery yan, pero may malaking perang hawak, pero after a month, a year, lusaw ang pera. May kilala ba kayong ganyan? Tama? Meron naman, mayaman, nilagay sa isang tahanang mahirap. Sanay siya, meron siya mga negosyo, sanay sa buhay, buhay mayaman. Pero nung tumira sa bahay ng mahirap, for the same time, isang taon din, ano mangyayari sa kanya? Ang mayaman ba ay patuloy na maghihirap? Or after a year, yung kabuhayan niya unting-unting umaasenso, unting-unting lumalago? May kausap ako. Why? Because of mindset. Sabihin nyo nga mindset.
Ayun po yung kaibahan ng mahirap at mayaman, pares tao. Pero ang kaibahan is their mindset. Sabihin mo nga, mindset ba? Diba? Dapat may mindset tayo. Minsan may mga mayaman, pero ang mindset mahirap. Tama ba? Halimbawa ako, mayaman ako. Mayaman ako at yung anak ko, as usual, dapat pares kami. Pero kung iba ang mindset niya, kahit meron kang maraming pera, pinagmanahan ng maraming pera, pero ang mindset niya, mindset ng mahirap, siya ay maghihirap. May kausap po ba? So napakahalaga po ng mindset po bilang isang Kristiyano na dapat tama po yung mindset natin. Hindi po ibig sabihin porket mayaman na permis. Mahalaga pa rin kung mayaman ka because you inherit something to your family, dapat manatili ang mindset mo na mayaman. Ang problema, mayaman dati pero namatay yung magulang, because of his mindset, sumusunod yung mindset niya sa pamumuhay niya. Ibig sabihin, sumusunod yung pamumuhay niya, depende kung anong mindset niya. Ayun po ang gusto kong basagin po natin ngayon. Matutunan po natin, bagamat tayo hindi pa ganun kayaman, payaman pa lang. Sinong payaman dito? Yan. Dapat payaman, hindi pa totally mayaman, di ba? Pero tayo ay patuloy na pagyayamanin ng Panginoon. Amen. Hindi po design ng Bible, hindi dapat maging mahirap lang tayo. Hindi po tinuro ng Bible ni God na ang tao ay dapat mamatay ng mahirap, mamuhay ng mahirap. Kasi lagi may progressive teaching or principle ng Bible na kung saan meron tayong tinatawag na good stewardship. At sa stewardship na yon, ayaw ni Lord na ang tao o ang pera niya ay nauubos. Dapat, somehow, unti-unti, nandoon yung salitang progressive. Nagpa-progress, nag-i-improve, or lumalago. Amen po ba? Parang istorya po ito ng, yung regarding mindset, parang istorya ng dalawang sales agent ng tsinelas na kung saan sila po ay napadpad sa isang tribo na hindi masyadong kilala at sila po ay pinagsisurvey or nag-conduct ng feasibility. Pag-aralan nyo nga, kayong dalawang agent na to, pag-aralan nyo nga, mag-observe kayo kung paano tayo kikita dyan sa lugar na yan, sa tribo na yan. Diba? So, ang ginawa ng first agent, sabi ng first agent, tumawag sa boss niya, after 3 days, so nag-scan siya, sabi niya sa boss niya, boss, pangit ang market natin dito. Talo tayo. Wala tayong mabibenta. Bakit? Dahil sa tribo na to, sabi niya, dahil sa tribo na to, hindi nagchichinelas ang mga tao. Walang benta rito, boss. Sunduin mo na ako. Ayun ang sabi ng first agent. At ang sabi naman ng second agent, diba, sabi niya, tumawag niya sa boss niya, boss, good news, magpadala ka na ng truck dito, ASAP. Sabi ng boss niya, bakit? Kasi yung mga tao rito, walang tsinelas. Ama, pares nakakita ng senaryo, pares ng view, pero they have different mindset. Again, sabihin nyo, mindset. The difference is their mindset. Nag-iiba ang takbo ng buhay natin o ng marami because of our mindset. Ano ba yung mindset natin? Ang nakita ng isang agent ng tsinelas, lugi. Pero yung isa, nakita niya, opportunities. Ngayon, saan tayo roon? Kapag tayo ba'y pumunta sa isang lugar, ang nakikita ba natin ay puro negative? Or pag pumunta tayo sa isang lugar, nandoon nakikita natin positively. Nakakakita tayo ng opportunities. Hindi natin nakikita yung bare thing. O, ay buto. Di ba? Hindi mo nakikita yung isang buto ng mangga. Di ba? Yung isang taong magandang mindset, pag nakakita siya ng isang buto ng mangga, anong nakikita nyo? Diba? Puno. Diba? Iba, pag nakita ang buto, basura. Pero yung sa iba, yung buto ng mangga, pwedeng mango shake. Diba? Dried mango. So maraming nakikita. It is because of mindset. Nag-iiba ang takbo ng buhay because of our mindset. The same thing sa ating pong topic, selfless and generosity.
nag-iiba, nagiging madamot, or nagiging kuripot po ang tao because of what we call poverty mindset. Again, sumusunod o nag-iibang ang ating generosity of how we think or how we think of our yung pag-iisip po natin. Anong mindset meron tayo? O baka meron tayong poverty mindset. Actually, marami ang nananatiling hirap at kapos pa rin sa buhay dahil po sa topic na ito, poverty mindset. At gusto ko po, tayo po ang lahat ay makalaya sa topic na ito. Amen? Sabihin mo sa katabi mo again, mayaman na ako. Diba? Mayaman ako. Dapat ganun ang mindset natin. Or kung hindi pa man, payaman na ako. Kasi kung ang mindset natin firmes, mahirap lang kami, di ba? So, laging ganun. Di ba? Dapat isipin natin, pagyayamanin ako ni Lord, payaman ako. Honest question, sino po dito ang mahirap? Yan. Wala na nagtaas. Ayaw niya na maging honest, ha? So, lahat kayo mayaman, ha? Honest question, sino rito yung talagang mahirap? Or, yung lumaki tayo sa hirap. Lumaki sa hirap. So, marami tayo. Diba? Yung iba talaga rito, yung lumaki na sa yaman, no? Ako po, lumaki rin po kami sa hirap. Yung mother ko, nandyan dyan. Diba? Ngayon, milyonaryo na yun, Pero lumaki po kami sa hirap. Nakita ko pa rin po, yung konti na lang. Kasi nasunugan kami, zero. Diba? Talagang wash out yung aming pong kwento ng mga kapatid ko. Wala, ubos ang pera natin. Pati alahas. Iyamanin po yung mother ko dati, simot po yan. Negosyo, lahat, simot. Yung nasunugan po kami dyan sa pineapple. Simot po lahat yan. Pero what I'm saying is, bagamat nandoon na lahat tayo ay nanggaling sa hirap, mahirap makawala sa hirap kung mananatili tayo sa poverty mindset. May kausap ba ako? Another question. Kasalanan ba ang maging mahirap? Sino magsasabing kasalanan? Kasalanan ba ang maging mahirap? You know what? Marami po sa Bible ang mahihirap po doon. At hindi po yun naging kasalanan sa kanila. Pero ang tanong, kasalanan ba ang mamatay ng mahirap? Sino magsasabing yes? Sino nagsasabing no? Marami rin po sa Bible ang namatay ng mahirap again. Pero, siguro ang thinking natin, pag sinabi kasi kasalanan, sin. Hindi po ganon. What I'm saying is, meron tayong parte kung tayo po ay nanatiling mahirap at namatay ng mahirap. Ibig sabihin, wala man lang tayong nagawang effort, wala man tayong nagawang progress, sa haba ng panahon natin, depende, no? Kaya hindi, biblically, hindi po sinasabi ng Bible na kasalanan ang mabuhay ng mahirap at mamatay ng mahirap, hindi. So, partly siguro para sa atin, kung wala tayong effort or wala tayong ginawang solusyon o hakbang sa ating sitwasyon sa buhay, partly meron tayong lapses. Hindi siguro word na sin or kasalanan na magdudulot sa impyerno, meron tayong salitang pagkukulang. May kausap ba ako? Partly ganon, pero hindi po basically kapag mahirap at namatay ng mahirap, kasalanan mo yan. Or pupunta tayo ng impyerno. May kausap? So hindi kasalanan ng maging mahirap. Ang mali ay yung attitude natin sa kung anong estadong meron tayo. Being poor is not wrong. What is wrong is our attitude of being poor. Again, ang problema is the attitude of being poor. And we call that poverty mentality. Yung attitude ng pagiging mahirap. Sabi po dito, prosperity is more of an attitude than a financial status. Number 2. Yan. Prosperity is more of an attitude than a financial status. Is that true? Diba, ang pagiging prosperous po ay hindi po nakikita yan sa estado ng ating pananalapi. Minsan nga maraming pera pero hindi sila prosperous.
Meron naman, konti lang, o sabihin na natin, wala talaga, pero ang attitude natin ay maganda, ibig sabihin, we are prosperous. Spiritually, we are prosperous. Amen po ba? Hindi po nasusukat yan sa laki ng pera. Malaki nga ang pera, pero ang dami mong sakit sa ulo, ang dami mong problema sa pamilya, at marami pang iba. Parang hindi ka rin naging prosperous pag ganong aspeto. Amen. So what is poverty mentality? Poverty mentality, pag sinabi po natin poverty mentality, it is a mindset characterized by a belief, ang paniniwala in scarcity and a fear that there will be never enough. Sabi niyo nga, never enough. May kumakanta na, no? Never be enough. Parang laging kulang. 'Di ba? Ang poverty mentality, ituloy mo yung pag-iisip na kung saan piling mo lagi kang kulang. O, piling mo kulang ka pa. 'Di ba? Ang poverty mentality, piling mo kukulangin ka pa. This is how the poor thinks. Kapag tayo po ay nasanay na mahirap, doon bumabakat or nananatili yung salitang mentalidad po natin na mahirap lang tayo. Na lagi tayong kulang kasi nasanay na kasi tayo sa kahirapan. Diba? Kapag tayo nasanay, naging familiar tayo, parang tinatanggap na lang natin ang lahat. Okay na to. Pwede na yan. Ito, okay na yan. Hindi naman tayo galing sa mahirap lang kasi tayo eh. And that is poverty mentality. Tuloy natin. Saan po natin makikita ang poverty mentality? So, or what are the signs that you have a poverty mindset? Ano yung mga senyales or characteristics na ang tao ay namumuhay sa poverty o sa kahirapan? Yung mindset niya. Ano yung mga pangyayari nito? Magbibigay lang po ako ng 5. Ilan? 5. 10 po talaga ito pero 5 na lang muna. Okay? Number 1, we have a poverty mindset or you have a poverty mindset when you have a negative beliefs about money. Tayo po ay may kaisipang mahirap kapag ang ating pananaw sa pera ay laging negatibo. Na ang tingin natin sa pera ay evil. Na ang pera ay masama. Diba? Na ang mga wealthy people ay may dugong makasarili, may dugong sakim, masama, kaya dapat hindi tayo maging mayaman. You know what? There are teachings, yung mga taga-ibang planeta ba to, na naniniwala sila na ang tunay na Kristiyano raw, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, dapat hindi ka maging mayaman. Kasi masama ang maging mayaman. Di ba sabi, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Yun ang mindset niya eh. Ba? Wag kaming maging mayaman. Ganun yung, mayroon siyang isang text sa Bible na nabasa niya, at out of context, ayun na magiging paniniwala niya. That money is evil. Having more money is evil. That's the mindset. We have a negative beliefs about money. Kasi ang dahilan mo, okay lang maging mahirap, basta malapit sa Diyos. Tama? Sa mahabang panahon, you know what? Ayan po ang naging katuruan at narinig ko rin naman sa mga naunang tao, no? Okay lang maging mahirap basta maging malapit sa Diyos. Totoo naman na mahirap makapasok or talagang mahirap maging maka-Diyos ang mayayaman. Totoo ba yon? Mahirap, diba? Sabi ng Bible, mahirap makapasok ang mayayaman sa kaharian ng Diyos. Biblically, sinabi niya yon. The point is, mahirap talaga makapasok. Dahil why? Ang dami niyang options. Ang dami niyang pagpipilian. O ano ngayon? Basta ako, may pera, magpapakasaya, lahat magagawa ko. Kaya tama si Jesus Christ na sabihing mahirap makapasok. Hindi sinabing imposible. Mahirap lang. Yung sobrang yaman, ha? Diba, meron ba sobrang yaman dito? Yan. Congratulations, diba, kapag tayo ay malapit sa Panginoon. Kadalasan, karamihan sa mga sobrang yaman, totoo naman, ang hirap yayain sa gawain ng Panginoon. Tama? Mahirap yan. Pero,
hindi po dahilan yon na sabihin nating sila ay hindi lumalakad sa Panginoon. Kasi totoo rin naman na mahirap maging maka-Diyos kung wala ka ng makain. Mas mahirap maging maka-Diyos o mapalapit sa Diyos kung kumakalamang sikmura mo at ikaw ay laging namumuhay sa hirap. Diba? Lumabas kayo sa paligid po natin. Marami ang mas lalong nagiging masama dahil sa kahirapan. Marami ang nagnanakaw, marami ang gumagawa ng krimen, yung iba ay nagiging prostitute. Why? Because of poverty. Tama po ba? Amen? Dahil sa kahirapan, gumagawa ng kasamaan. Pero hindi pa rin reason yon na being poor or being rich is evil at being poor is holy. Hindi po yun ang tama. Kung tawagin po natin noon ay tinatawag po natin pakonsuelo. Bakit ba dibobo? Bakit ba pakonsuelo dibobo ang tawag natin, no? Para hindi naman masakit. Nasabihin, mabuti na yung mahirap basta malayo sa tukso. Diba? Parang minsan nga mas natutukso mas marami natutukso kapag tayo ay mahirap. Pero yung iba sa mayaman na natutukso pa rin. Kaya nga, it's not a matter of financial status. It is always the mindset of a person. Kasi may mga mayaman sa kongreso, sa politiko, mayaman na pero nagnanakaw pa rin. Meron din mahirap, nagnanakaw din kasi mahirap nga. May kausap ba ako? We have a misconception na baka narinig natin sa Bible that money is the root of all evil. Is that true? Money is the root of all evil. Is that true? Money is the root of all evil. Ang pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Totoo ba yon? Amen? Basahin po natin para malinaw. Diba? 1 Timothy chapter 6 verse 10. For the love of money is the root of all kinds of evil. Ano raw ang ugat ng kasamaan? Is it money? No. Diba? Hindi po pera ang ugat ng kasamaan. Kasi ang pera po ay amoral. Wala pong emosyon yan. Ang ma-emosyon yung tao. Kapag ang tao minahal ng husto ang pera, doon siya nagiging masama. Yung pag-ibig sa pera is the root of all kinds of evil. Amen? At ito po ang problema ng bansang Pilipinas. Diba? Mayaman na pero umiibig pa rin. Sa sobrang pag-ibig sa pera, kulang ang milyon. Gusto niya, bilyon. Actually, kung susumahin, hindi lang bilyon ang nanakaw sa atin, kundi trilyon. Grabe, world record sa buong mundo, ito ang pinakamalaking scam. Diba? Given na, inadmit na nga eh. Ang problema, hindi maturo kung sino talaga ang mastermind. Tama? Sino ba talaga yan? Siya ba o ako? Diba? Sino doon? Pag-pray po natin. Diba? For now, ang hirap, hindi, kasalanan niyan. Baka mag-away po yung mga pro at anti. Pag-pray po natin na sana wala po tayong kampihan. Kampihan po natin yung tama. Kampihan po natin ang salita ng Diyos. Kampihan natin ang Diyos. Ayaw natin ng nakawan. Ayaw po natin ng injustices. At iyon po ang ipag-pray po natin. Na lumabas, maging malinaw. Patuloy po tayong manalangin. Huwag po tayong magsawa. Hindi, wala na mangyayari dyan. It's a kind of mentality pa rin. Dapat tayo po ay laging positive. Merong hindi magandang nangyayari, pero hindi tayo mananahimik lang. Wala, ganyan talaga yan eh. Pag-pray po natin. Umaksyon po tayo. Pwede po tayo magsalita, pero dapat manatili na tayo ay Kristiyano pa rin. May kausap po ba ako? Again, the love of money is the root of all kinds of evil. It is not money, the root of all kinds of evil. It is the love of money. Amen? Pangalawa, anong mentality ang poverty mentality? When you have excessive fear of want or scarcity. Ano po sa Tagalog niyan? Kapag tayo ay takot na takot mawalan
Takot tayo kapag tayo ay mauubusan. Kaya ayaw natin magbigay, nagsusubit tayo, ayaw nating nagdadamot tayo, minsan nagkukuripot talaga tayo. Why? Because we have an excessive fear. Takot tayo, meron tayong scarcity na nasanay tayo na lagi tayong nauubusan, na lagi tayong nawawalan. Kaya anong ginagawa natin? Anong poverty mentality ginagawa natin? We always take advantage of things. Di ba? Kung tayo ay negosyante, kung magpatong tayo ng tubo sa negosyo natin, ang laki-laki, parang hindi na pasado sa market, parang hirap na magbenta, mahal-mahal ng gulay kasi sa karne ngayon. Totoo po ba? Bumili ko ng dalawang sayote, 120. Samantalang yung manok, 100 ko lang nabili. Di ba? Ang mahal ng gulay. Isang gulay pa lang yun ha. Paano pa yung magpakbet ka? Di ba? Talagang grabe na tong ulam na to. Pinakamahal na putahe ngayon, gulay. Tama? So ang mahal, patatas, ang mahal, grabe, sobra. But we take advantage. It is a poverty mentality. Kapag tayo, we always take advantage of things or a person. Lagi tayong may pasobra. Lagi tayong nagsisecure sa sarili natin. Why? Because of fear of scarcity or fear of want. Amen? Feeling natin, makakapusin ako. Pag nag-offering pa ako, wala na ako mamaya. Yun ang mindset natin eh. It is poverty mentality. Biro mo sa buong buhay mo, hindi ka nag-offer sa Panginoon. Sa buong buhay mo, hindi ka nagpagamit sa Lord. It is poverty mentality. Amen? Yung sobrang takot nating bumunot. Na kapag bumunot ka, ang mindset mo, mawawalan ka. Are you with me? Another example dyan, yung fear of want or scarcity. Di ba? Yung lagi natin kinakanta. Yung sabi nga ang term nila, nagsya-sharon. Di ba? Pag nagsya-sharon na, walang masamang mag-sharon, nagiging masama lang siya kapag, di ba? Hindi pa kumakain ng iba, nagsya-sharon na tayo. Diba? Nagbabalot na tayo. Na sana wag. I don't know, meron daw mga tao na ang attitude niya sa handaan, lagi siyang may dalang, ang tawag doon? Plastic labo. May dalang plastic labo na naka-prepared. Diba? It's you know what, minsan nagiging ano lang natin, nagiging katatawanan. But actually, it's one way of poverty mentality. Okay lang po tayong magbalot. As long as nakakain ng iba, as long as pinayagan na tayo nung may birthday, o sige, magbalot ka na. Pero the moment we reserve our self-purse, kumbaga sa basketball, malayo pa yung kalaban, naka-box out ka na, naka-screen ka na. Di ba? Hindi pa ubos yung pinggan mo, sumasandok pa tayo. It's a poverty mentality. Sana, kasi ang isip natin, maubusan tayo eh. Di ba? Sana, burahin natin yung ganong mindset. Di ba? Umaapaw na yung pinggan. Di ba? Umaapaw na minsan mga eat all you can. Di ba? Pwede naman bumalik. Pero yung pinggan natin, ang taas, di ba? Parang mountain na yung taas ng pinggan eh. Na pwede naman tayong bumalik. May kausap po ba ako? Sanayin po natin kasi kapag naging habit po natin yung ganito, it is a poverty mentality. May kausap. What else? Another example po nito yung kapag tayo po ay mahilig sa discount. Sino ang gusto ng discount? Again, walang masama sa discount, pero minsan, yung kahit kasama na natin, no, kapatid na natin, kapamilya natin, uy, wala bang discount dyan? Susukat ng damit, uy, mahal naman yan, babaan mo pa. Kung nakita naman natin na nagsusumikap siya, ito yung payer para sa kanya, na kikitain niya na lang, tapos we ask more discount. Tama? Walang masama sa discount. Mas maganda nga yun kung siya na mag-offer. Pero kung tayo po sa mga kapatid po natin, ang mga negosyante po rito, di ba? Para pakitain naman natin siya, huwag na tayong manghingi ng discount. Di ba? Kung yun ang benta niya, sige, tanggapin natin. May kausap po ba ako? Para naman kumita siya. Kasi kung magdi-discount pa tayo,
lahat tayo may discount. Naku, sayang yung sana kinita niya para sa kanya. Amen? We think of others kaysa sa ating sariling interest. What else? May kilala ba kayong tao na kung saan pag nakausap mo siya, alam mo, kami nga, hirap na nga kami. Yung salitang dying inside. Diba? Yung daing ng daing pag nakita mo siya, wala siyang bukang bibig, kundi daing. Diba, minsan tayo po may mga tinutulungan. Minsan dadaing po sa atin. Usually, mga kamag-anak po natin. Okay po yan. Kailangan ng tulong, dadaing po yan. Pero ang hirap po, ba, minsan nakakasawa, kayo ba'y nagsasawa o hindi? Na yung tao, paglapit sa'yo, malayo pa lang, diba, laging nakadaing, ganito, ganyan. Si tita mo, si ate mo, si kuya mo. Diba? Marami, lahat ng diba? It's a poverty mentality. Na para bang tayo yung tao na pag lumalapit, nagdo-doorbell sa pintuan mo, kumakatok sa pintuan mo, para tayo may dala laging papel na naghihingi ng abuloy. Are you with me? The same person, wala pong problema kung talagang nangangailangan tulong. Pero I know at nakita ko, may mga nagdo-doorbell po sa aming bahay, lagi na lang siya ang namamatayan. Minsan, siyempre, dahil sa ating kabutihang loob, tumutulong tayo, pero kailan ba matatapos yung patay sa pamilya niya? Minsan nga patay na, nag-times so yung lolo ko. Di ba kapapatay na ng lolo mo? Hindi, yung isang lolo ko po yun, lolo sa ganito, ganyan. Ang dami niyang lolo. Ang daming daing. May kausap po ba ako? And that is poverty mentality. What else? Gusto niyo pa? You know what? Bakit ko po sinasabi po ito sa atin? Hindi po para saktan ng kalooban po natin, no? Kasi minsan hindi po tayo mababago, sabi nga ng Bible, kapag ang error, kapag ang kasalanan or the works of darkness ay hindi natin na-expose, nananatili siya. Pero kapag ang darkness or the works of darkness na-expose natin sa liwanag, nawawalan siya ng say. Nawawalan siya ng pangil. Bakit? Kasi na-expose siya. So, kaya natin ito, dinidetalye, pinag-uusapan. Ano ba itong mga fear of scarcity? Bakit mo sinasabi yan? Kasi the moment na ma-expose natin, mapag-usapan po natin ito, doon nawawalan siya ng kapangyarihan. Yung familiarity, hindi na natin tatanggapin. Why? Because this is a poverty mentality. Amen? The same as yung tayo ay nagpaparinig. Ba? Nagpaparinig tayo. Sana sa birthday ko, gusto ko dyan, gusto ko ganito. Amen? Maganda po yan kung kayo ay close ng katropa mo or kaibigan mo lang. Pero parang hindi pa rin maganda kasi it's a kind of poverty mentality na tayo po ay magparinig sa ating kapwa. Pwede naman tayo, kung talaga mahirap tayo, okay lang. But we are poor but we have dignity. Mahirap lang ako pero may dignidad pa rin tayo. At bilang Kristiyano, sana yun ang tindigan natin. Hindi po tayo magmukhang kaawa-awa, kawawa tayo. Ba? May mag-dignity pa rin tayo. Amen? Amen po ba? Diba, minsan tayo po ay, ako natutuwa po sa mga kapatid natin na extend ng tulong, especially nung time na ako po ay binaha, kami po ay binaha, yung sasakyan ko po ay nasira. May mga tao po rito na they offer help, which is I really appreciated. Diba? Na talagang salamat. Salamat sa mga nag-offer. Pero mahirap po yung, alam niyo po yung manghingi. Walang masama-samang hingi. Pero what I'm saying is, wag lahat hingian po natin, especially kung hindi naman kayo ganun ka-close. May kausap ba ako? Para minsan kahit first time mo lang makita, may uutangan natin. Diba? It's a no-no. Sa kumpanya ko po dati, sa bangko, bawal po ang mangutang. Lalo po kung ikaw ay security guard. Bawal mangutang ang bawat isa. Pag nalaman po yun, ang advice po sa amin ng chief security, kung meron po kayong nakita, security guard na nangungutang,
sabihin niyo po kaagad sa amin at amin po siyang ililipat. Kasi it's a no-no kapag nagkaroon ng utang, may malaking chance na kayo ay hold the pen. Kasi malalaking pera po ang dinadala po namin, nasa 280 million sa isang van. Malaki po yun. Kung nabalitaan mo nagkakautangan, nagkukwento ng problema, any moment, pwede kanyang hold the pen na. Naintindihan po ba ako? So, minsan sa mga simbahan, ganun din. May mga kapatid tayo na nangihiram. Mabuti po yung mapahiram po natin. Pero please, wag po natin gawing ugaliin ang manghiram. Ang naging sistema po, minsan dahil sa kahihiyan, yung kapatid, hindi mo alam kung sino na mahihiya, ay nagpautang na ba o yung umutang. At minsan, nagkakahiwalay po ang bawat isa dahil sa utang na yan. Diba? Utang na loob. Naiintindihan po ba ako? Pwede mangutang, manghiram, pero lapitan po natin. Yun dapat lang po natin lapitan. Yung kakilala natin, kadikit po natin. Kapamilya. Huwag na tayong lahat ng tao, itetext natin, may 500 ka ba dyan? Tama? Yung iba po ay scam. Tama? Mag-ingat po tayo. Hindi po lahat na nasa simbahan ay kailangan yung pahiramin. Nakita ko po yung principle ng ibang kapatid po natin, sinasabi, Pastor, ako, pag may lumapit sa akin, kung talagang kilala ko siya at close kami, papahiramin ko siya kahit gaano kalaki. Kasi kilala ko siya eh. Pero kung hindi, sabi ko, Brad, pasensya ka na, bibigyan na lang kita ng tulong, hindi na kita papahiramin. Why? Kasi there is a greater or big chance na magkaroon pa kayo ng stripe bandang huli dahil sa utang na yan. May kausap. Amen? Diba? Scarcity, at iwasan po natin, wag po tayong laging umasa. Yes, tayo umaasa sa Panginoon, pero please, wag po tayo maging palaasa. Amen. Na kung saan yung mindset po natin na lagi na lang gusto nating tayo ang malibre. Masarap po yun, tama? Masarap po na tayo ay malibre, pero iba yung attitude, na merong attitude na laging ine-expect mo na ikaw ay ililibre. Kaya pa ba? Maganda kung tayo sila nagbo-volunteer, sige kapatid, sagot na kita. Kasi alam naman natin yung buhay niya, yung estado ng buhay niya, merong hirap siya. Pero please, wag po tayo mag-volunteer, ilibre mo na ako. Ako na ilibre mo. wag po tayong ganon. Diba? Ako pwede ko pong sabihin nyo sa nanay ko. Pero hindi ko po kayang sabihin yon kay Pastora Christy. Pastora Christy, libre mo na ako. May kausap po ba? Pero the moment na nag-volunteer si Pastora, tandaan nyo, ang dialogue ni Pastor, hindi ako manghihingi, pero hindi ako tumatanggi. Yan, hindi ako nanghingi. Kayo ang nag-volunteer. Amen? So magandang po yun. No? Hindi, at least walang konsensya sa'yo. Ikaw naman kusa nag-alok, nagbigay, salamat. Diba? Pero yung nanghingi ka, depende kung close talaga kayo ng tao na yun at talagang kailangan mo. May kausap po ba ako? Amen? Ito po yung nagtuturo ng ibang piling na sila lang dapat yung magbigay at hindi ako. Iba rin, nagigitsin po ba? Hindi, mahirap lang ako eh. Wag ako ang dapat magbigay. Dapat sila yung mayayaman. Halimbawa, dito may project po tayo sa simbahan. At alam mo sa sarili mo, Pastor, dapat sila na lang kasi mayayaman sila. Hindi po ganon. Diba? Wag po natin sabihin po yung ganon. Dapat lang na sila magbigay, pero wag na natin sabihin, Pastor, dapat silang magbigay, hindi po kami. Why? Kasi lahat po tayo, sabi ni Lord, ay dapat pong magbigay ayon din po sa ating sariling kapasyahan. Amen? Matthew 6:34, sabi diyan, Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Amen po ba? May mga tao kasing yung problema niya ngayon, minsan ayaw niya maging generous, ayaw niya magbigay, kasi ang iniisip niya, yung bukas niya. Paano ako bukas? Diba? Iniisip natin yung tomorrow, pero ano ba yung ngayon? Sabi nga dyan, each day has enough trouble of its own. Hayaan mo rin yung bukas, problema sa bukas niya.
Pero kung ano yung hinihingi ngayon, baka dito pwede kang tumulong. Tama? This is what is needed. 'Di ba? Kung ano kasi minsan kapag inisip natin yung scarcity natin, yung pagkukulang natin, hindi ka magbibigay. Kasi sa totoo lang naman, lagi kang may alalahanin para bukas eh. Yung baon ng anak ko, yung ganito ko, ang dami mong pangangailangan. Pero you know what? Pag tayo natutong magtiwala, kasi giving is faith. Generosity is having a faith to God. Na kung tayo ay magbibigay, alam natin, ang Diyos ay kayang tayong balikan or punuin ng ating ibinibigay. Kaya nga the Bible encourages us to give. Magbigay tayo kasi tayo rin daw po ay bibigyan. Paano mangyayari yon na bibigyan ka ni Lord kung ikaw mismo hindi rin namang nagbibigay? Pansinin niyo po ang sarili niyo. The more na tayo ay sarado ang ating mga kamay, the more na ang bigat-bigat ng pera po sa atin. Tested ko na po yan. Maraming beses na. Sana matuto na po tayo. The more we give, the more God is willing to give back. At kailanman hindi natin pwedeng i-outgive si God. Lord, malaki binigay ko ha. No! Laging mas malaki ang Diyos magbalik kaysa sa lahat ng binibigay natin. Amen po ba? Sana yun po ang matutunan natin. Hindi po tayo mag-focus sa poverty mentality, about scarcity, kasi we believe that God is willing to give us more. You don't have to be rich to give. The same thing, you don't have to be poor to have a poverty mindset. Amen po ba? Kahit, diba, hindi mo kailangan maging mayaman para magbigay. Kahit mahirap ka, pwede ka pa rin magbigay at mawala ang poverty mentality. Number 3, konti na lang. Number 3, you focus more on what you do not have than what you have. Diba? Ang meron daw poverty mindset or poverty mentality, nakapokus siya doon sa mga bagay na wala siya. Diba? Kaysa sa mga bagay na meron siya. Paano nangyayari yan? The moment we compare. Kapag tayo madalas magkumpara, ba't wala ako noon? Bakit siya meron noon? It's a poverty mindset. Amen. Actually, dalawa lang po ang resulta ng comparison. Ilan? Dalawa. Either we become jealous or envy, or tayo ay, diba? Dalawa lang eh. Either, pag nagkumpara ka, pwedeng mainggit ka. O yung iba naman nun, kung alam mong mas maganda yung sayo, ang makikita mo naman, pwede kang magyabang. So, napakapangit na practice ang magkumpara. Please, ikumpara mo ang sarili mo sa dating ikaw. Huwag mo ikumpara ang sarili mong meron ka ngayon, diba? Sa wala ang iba. Huwag mo ikumpara ang wala ka ngayon na meron ng iba. Kasi dalawa lang yan. Either mainggit ka or magyabang ka. Parehas, pangit ang resulta ng pagkukumpara. Focus on what you have, not on what others have. Amen po ba? Number 4, ano pa ang poverty mentality? When you set a low standard. Sabihin nyo nga, low standard. Tayo ro ay may poverty mentality na kapag masyado nating binababa na yung standard natin. Ito yung salitang, pwede na yan. Takbo na yan, go na yan. Tama? Maging ginagawa po natin, our effort, lahat ng pagtayo po natin dito, na walang effort ng pag-ensayo, walang effort ng pagsusumikap, pwede na yan. Basta makakanta lang. Amen po ba? It's a poverty mentality. The moment na binabarat natin yung kapwa nating Kristiyano, it's a poverty mentality. Pwede na yan, Christian. Si pastor naman yan eh. Diba? Mabait si pastor, pwede na yan. May kausap ba ako? Diba? Minsan nabalitaan ko po, meron pong forum ang mga pastors. Minsan daw yung pastor, diba, yung mga Christian wedding, na kung saan ang binabayad daw sa mga hairstylist is mas mataas pa ang binibigay.
even sa mga wedding coordinator, wedding planner, ang laki ng binabayad, pero ang pastor daw, siya yung pinakamaliit ang bayad. Bakit? Pastor naman siya eh. Christian naman yan eh, mababait naman yan eh. Kung tayo po ay Kristiyano, di ba, dapat masigitan po natin yung honor, di ba, and tribute and respect sa ating pong kapwa Kristiyano. Amen po ba? Huwag natin baratin, kung maaari, mas taasan pa. Pastor, magkano ang range mo? Sabi ko, bahala ka na. Bahala na ako Ba? Bahala na kayo. Amen po ba? You set a low standard. Na dapat tayo po, huwag nating iset ang low standard. Bilang Kristiyano, dapat mas taasan po natin. May kausap po ba ako? Diba? Yung salitang excellent, yung binibigay nating handog o awit sa Panginoon, binibigay nating ay taasan natin ang standard para sa Panginoon. Kasi the moment we lower, it's a poverty mentality. And last, number 5, when you always think or when you always thought that you are a victim, then you blame others. Kapag tayo kasi piling natin tayo lagi ang biktima, it's a poverty mentality. Yung lagi mo nilang sinasabi, kaya ako mahirap. Kasalanan mo yan. Kasalanan ng magulang ko yan. May kausap ba ako? Yung lahat ng nangyayaring di maganda sa buhay po natin, we always took blame to others. Na dapat we took responsibility kung ano maging resulta ng ating pong mga ginagawa sa simbahan man, sa pamilya man, o sa kumpanya man. Don't put finger on others. We should take responsibility. Kasi kung tayo ay laging biktima, lagi na lang akong biktima. Kasi pag biktima ka, laging ikaw yung kinawawa, ikaw yung inapi. Ganun ang lagi ang yung salitang pa-victim na sana mawala po yan. Why? Because Christians, we must took responsibility of everything we do for the Lord or kahit saan man. Amen po ba? Now, mabilis lang. Paano natin i-break po ito? Diba, nalaman natin yung ilang mga signs or characteristics ng pagiging poverty mentality. Now, how to break this poverty mentality? Number 1, be thankful to God at all times. Para mawala ang ating poverty mentality, lagi po tayong matutong magpasalamat sa Panginoon. 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstance. Saan daw tayo magpapasalamat? Sa good ba? Sa good circumstance? Magpasalamat daw tayo sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Either good or bad, give thanks to God. Because the moment we give thanks to God, nasisira, nababasag dito yung ating pong pagiging poverty mentality or poverty mindset. For this is God's will for you in Christ Jesus. Magpasalamat. Amen po ba? You know what? Para tayo maging generous, para tayo maging mawala yung poverty mentality, isipin natin, maraming dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Sa buhay natin. Diba? Ano ba dapat ipagpasalamat? Minsan, tahimik tayo eh. Kaya pag nananalangin tayo, wala tayong masabi, wala tayong maipagpasalamat, baka kailangan mong bumalik. Baka gusto mo isa-isahin mo, pumunta ka sa kwarto mo, simulan mo na lang doon sa kusina. Diba? Lord, salamat may toyo pa. Hindi yung misis ko, salamat may toyo pa, may suka pa kami, salamat Panginoon, may betchin, may magic sarap pa kami, may Milo pa kami, may kape pa kami, salamat may gatas pa kami, salamat may bigas pa kami. Tama? Minsan kasi ang hinanap natin yung wala. Nakalimutan natin ipagpasalamat yung marami ka pang meron. Sa kusina pa lang yan, ha? Sa kwarto mo, salamat may kama ka pa. Yung iba, natutulog, walang kama. Salamat may sala pa kayo, may TV pa kayo. Diba? Kami nga, walang TV. Diba? Pero matutong magpasalamat. Meron o wala, give thanks to the Lord in all circumstances. Amen po ba? Ang daming pwedeng ipagpasalamat. At mahabang panalangin ang magagawa mo kung magpapasalamat lang po tayo. Amen. Simulan po natin yan. Maging habit po natin ang mapagpasalamat. Pangalawa, paano natin i-overcome ang poverty mentality? Look to God
as your source of abundant supply. Look to God as your source of abundant supply. Amen? Dapat, para mawala yung poverty mentality, lagi tayong lumapit sa Panginoon na sinasabi natin, Lord, ikaw ang aking source. Ba? Yung iba rito, baka may iba kayong source. Diba? Sinong source mo? Dapat ang source po natin ng supply, wala iba kundi ang Diyos. Ang iba kasi sa atin, namumroblema sa scarcity, ay nahanap natin yung mauutangan natin. Lumalapit agad tayo sa tao, nakalimutan natin na dapat unang-una nating lalapitan ay ang ating Diyos. Amen po ba? Kay Bombay ka agad tayo nakaabang, oy, may due date, may babayarin. Ang mindset natin, ang thinking natin, ang tao. Pero nakalimutan natin na meron tayong Diyos. Kapatid, Kristiyano po tayo. Dapat ang una sa listahan natin, hindi si Bombay, hindi si ate, hindi si kuya, hindi si brother, kundi ang Diyos. Amen? Lumuhod, manalangin, lumapit sa Diyos. Bakit? Philippians 4:19. My God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Kung Kristiyano po tayo, sabi ni Pablo, meron tayong Diyos na kung saan kaya niyang ibigay ang ano raw? Ang ilan? Ang lahat ng pangangailangan natin. Bakit? Dahil siya ay mayaman. Punong-puno ng glory ang ating Panginoon. Tapos kung kanino tayo unang lumalapit, alam mo na may problema ka, ang isip mo, si Manny, si Bombay. Nakalimutan natin na, anak, di ba ako ang tatay mo? Nakalimutan mo, di ba? Yung ganong closeness nawawala. Why? Kasi we are too much preoccupied with our scarcity and need. Nakalimutan natin that God is all we need. And He can supply all our needs. Amen po ba? Number 3, 4 lang po ito. Number 3, practice generosity. Again, bumalik po tayo sa ating pong pinag-uusapan about generosity. Para mawala ang poverty mentality, we should practice generosity. Luke chapter 6, verse 38, narinig na natin, give, and it will be given you. Magbigay daw, at ikaw din ay bibigyan. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. Bakit? For with the measure you use, it will be measured back to you. Kung anong panukat ang ginamit mo, yun din ang panukat ng Diyos na ibabalik sa iyo. Magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Same principle, basic. Magdamot ka, ikaw ay pagdadamutan. Sana maintindihan na natin yan. Kapag tayo ay nagbigay sa Panginoon, kapag tayo ay nagbigay ng totoo, ang sabi ng Panginoon, it will be back to us, a good measured, pressed down, siniksik, niliglig, at umaapaw. Amen? But in context ay tinuro dyan about pagbibigay tayo ng justice, pagbibigay ng forgiveness. Pero bakit ginawa practical ito? Because this is the principle. If you give, pag ginagamit mo to in giving forgiveness to others, the same in our giving. Diba? Nagbibigay ka ng tawad. Pero dito, nagbibigay ka ng, ano man ang ibinibigay mo, it will give back to you. Because the measure you use, it will be measured back to you. Amen? Kung mahigpit ka, mahigpit din sila. Kung masikip ang kamay mo, masikip din ang balik sa'yo. Kung gusto mo maging maginhawa, kung gusto mo punong-puno ng pagpapala, huwag mong isipin kapag ikaw ay nagbigay, ikay ay mawawalan. Isipin mo, the moment na nagbigay ka, ikaw ay bigyan din pabalik at higit pa. I just want to share, nung pumunta po ako sa Bicol, yung istorya po nila, no? Kwento ko lang, maiksi lang, konti lang. We are invited, the Rise Up Pastor was invited to preach. Meron po nag-speak sa conference at kami po ay nag-speak po sa kada churches doon po sa Bicol.
ang simbahan po ng mga Bicol na Pasinggo po, lahat kami, marami pong simbahan po roon na hindi po malalaki. Hindi po gaya natin na maraming aircon, karamihan sa kanila, hindi aircon. Hindi rin naka-tiles. Mukha lang maganda sa picture, pero may mga aso naglalaro po doon. Dalawa, maingay. Diba? Tayo dito, maganda ang sound system natin. Sila po, many of them are hindi. Tama? Pero what I saw is, kailangan po nila ng actually, excited po sila na meron po mga pastor na makarinig sila ng ibang nagsasalita personally. Kaya we are invited na mag-share daw po kami sa simbahan po nila. What I'm saying is, hindi sila ganun kayayaman. At ako po ay naudyukan na bigyan po ang ilang pastor po doon na magbigay. Kasi I was burdened. Actually, it's not my intention. Wala intention. Kasi biglaan lang naman din po yung pagpunta roon. Pero meron pagkakataon sa buhay natin, yung principle na kapag tayo po ay nagbigay, at ang Lord magbabalik din po sa atin. That's the principle of God. Diba, nagbigay ako ng maliit na halaga, pero ang bumalik sa akin, mas malaking halaga. At alam ko, iba po sa atin dito sa church, sa simbahan po natin, pinapractice din po iyon. Na patuloy sila, weekly, nagbibigay sila sa mga kapatid, or nagbibigay sila sa ating po mga life groups, na naglalabas sila ng pera, pero ang Lord, ang principle ng Bible, kapag ikaw ay nagbigay, it will be given to you. For the measure you use will be measured back to you. Kung ang pagbibigay mo sa Panginoon, below tithings, ang balik ni Lord, it will be measured back to you. If you give more than tithings or you tithes, the measure is, sabi ko, you cannot outgive God in our giving. Amen. Ganun lang, kapatid, para mawala yung ating poverty mindset, ma-practicein po natin ang magbigay. Regularly, weekly. Ako po, I commit myself to God weekly. Meron po akong mga kapatid na tinatapik ko, kinakalabit ko. Maging habit po natin ang tumulong sa kapatid po natin. Amen? Ipasa po natin mabubuting ginagawa natin. Alam natin maganda ito, ipasa natin, turuan natin sila. Kasi ang Lord ang magbabalik at magpapahala ng ating mga ginagawa. Amen. Lastly, number 4, samahan na po ako ng pogi ba? Ng pogi nating musicians. Number 4, be excellent or be disciplined. Sabihin nyo nga, be excellent. Yan. So dapat, ang ginagawa po natin, para mabasag at ma-overcome po natin yung poverty mindset, dapat ang ating ginagawa is with excellent. Diba? Magagawa mo yan if you are being disciplined. Dapat disiplinado tayo sa oras, disiplinado tayo sa lahat ng ginagawa natin. May disiplina. Kasi kung walang disiplina, ang hirap magpatuloy, ang hirap magpatuloy yung progress mo kung hindi mo ma-maintain. At na-maintain lang ang lahat kung tayo ay meron ng disiplina. Amen po ba? Disiplinahin natin ang sarili sa paggastos. Disiplinahin din natin ang sarili na magbigay. Ang pagbibigay, dinidisiplina rin po yan. Ibig sabihin, dapat yan systematize ang pagbibigay. Hindi random. Dapat with discipline. Amen po ba? Sa lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, we must put excellent in what we do. Galingan natin, husayan natin, ang pagbibigay natin, be excellent. Diba? Hindi ko na nalagay yung verse, we must be excellent in our giving. We must be excellent in our generosity. Amen po ba? Lampasan po natin yung ginagawa ng mga Pariseyo. Kung paano sila magbigay, ang sabi ni Apostle Paul, lampasan nyo ang pagbibigay ng Pariseyo. Amen. Romans chapter 12, verse 2, last verse. Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, good, pleasing, and perfect will. Poverty mentality is a mindset na dapat po ay ating pong winawasak. Amen? Huwag tayong makonform
Sila ganito ginagawa nila eh. Sila ganito eh. Ito ginagawa ng mundo, but the Bible says, God says in His Word, do not conform to the pattern of the world. Do not conform to the poverty mentality of the world. But be transformed. Sabi nyo nga, be transformed. Paano ka matatransform? By renewing of your mind. Alisin po natin ang poverty sa puso natin. Una, sa mindset lang yan eh. Pero you know what? Yung poverty, kapag nasanay ka na sa poverty na yan, sa poverty mindset, it becomes a spirit. At ayun ang mahirap lupigin. Kapag naging espiritu na siya, meron na siyang stronghold, ganun ka na talaga. Ang hirap baguhin nun. Kaya hanggat maaga, hanggat may naririnig pa tayo, magpaturo tayo, magpabago tayo sa Panginoon. Tapos na po tayo sa series po natin, Selfless. Nawa hindi lang natin ito mapakinggan. Bagos tayuan natin, lakaran natin. Magbabago tayo ng mindset. Selfless heart ay wala pong poverty mindset. Sanayin natin magbigay. Amen po ba? Sige po, tayo pong lahat dito tumayo. Purihan natin ang Panginoon. Lord, thank you God for your word. Ibalik natin sa Panginoon ang papuri. Ibalik natin sa Panginoon lahat ng ating natutunan for this series, Selfless. Live a life of generosity. Tanggalin ang poverty mindset. Kill the greed. Sanayin magbigay for the glory of God. Habang ito, church, pwede po ba natin itaas ang ating kamay? Tanda po ng pagsuko at pag-humble ng ating sarili sa harapan ng Panginoon. Sa pagtatapos po ng series na ito, we surrender all to God. That God is the source of all things. That God is our provider. That God is our refuge and strength sa problema pong kinakaharap po natin. Hindi ko alam ang sitwasyon mo, kapatid. Pero sa kabila ng sitwasyon mo, ang gusto ng Panginoon, maging selfless pa rin po tayo. Unahin natin siya at ang sabi ng Panginoon, unahin mo siya at ang lahat ay idadagdag sa atin. Ama namin Diyos, maraming salamat God sa mensahe mo. Lord, itong mga kamay na ito, Panginoon, patawarin mo kami God kung kami po, Lord, sa buhay po namin, kami po ay naging madamot, naging kuripot. Lord, nagkaroon kami ng poverty mentality sa maliliit na aspeto ng buhay namin. God, forgive us. Forgive your people, God. Salamat, Panginoon. Tinuturuan mo kami, Lord. Baguhin ang aming mga puso. Lord, baguhin mo rin, God, ang aming mga mindset. Lord, free us from this poverty. Ayaw namin, God, maging mahirap. Ayaw namin, Lord, magkaroon ng pag-iisip ng kahirapan, Panginoon. God, we pray. Panginoon, pagpalain mo, Lord, ang bawat isa. Lord, ang mga kamay ng iyong mga lingkod, hawakan mo, O Diyos. Samahan mo, God, ng iyong banal na Espiritu. Hindi lang, God, for this series, God, sa buong taon ng buhay namin, God. Continue, God, to prosper your people. Prosper mo, Panginoon, lahat po ng negosyante, lahat po ng trabaho, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, padaluin mo, Lord, sa pamilya, sa mag-asawa, pababa sa kanilang mga anak, Lord. I-bless mo, God, ano man ang kanilang negosyo, God. I-bless mo, God, ang mga nag-aaral na mga kabataan, O Diyos. Lord, you will provide. You are our Father. You are our giver, Panginoon. Lord, ikaw ang aming example, Panginoon, ng generosity. Maraming salamat, God, for this series. Lord, we give everything to you. Thank you, Jesus. Hallelujah.